Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Na speaker, very okay, panoorin na lang natin to, no, para mas anuan tayo. Alam naman natin na lahat na nangyayari ngayon, lalong-lalo na ho sa mga paninira laban no sa mga Duterte, ay talagang ito ay isang hamak na pamumulitika talaga ng mga kalaban, yung mga anti-Duterte. Kaya lang naman din nila to ginagawa kasi nga takot na takot sila na masipa sila ng mga Duterte. Kaya hanggat maaga pa, nakalayo-layo pa ng 2028 na para trabahuhin nila yung mga ganitong bagay, tinatrabaho na nila ng maaga ngayon sa kadahilanan na para pagdating ng 2028 ay hindi na sila masyadong mahirapan. Pero diyan kayo nagkakamali. Dahil habang ginagawa nyo yan sa mga Duterte, lalo silang kinakabiliban at minamahal ng sambayan ng Pilipino. Yan ang saksak nyo sa mga kukote nyo. Ginagawa yung pagtulong, nakikita ng tao na yung pagtulong, tatanggapin namin yan, pero politika yan. Napakaaga ng pasok ng politika. August 23, 2023 pa lang, namulitika na eh. Again, sinasabi si speaker lang yan. I doubt very much na i-allow ito na walang pagkakaalam ng ating Pangulo. Yung pamumulitika kasi niya very divisive. Hindi ine-expect kaagad na ganun kaaga sa simula ng isang termino. Shoutout po kay Rosel. Usually kasi ang consolidation across party. Ito ang consolidation, biniak mo yung unit team. O, isa pa yan pala. O, sabi ni, ito, totoo yan ha. Kaya ako lang naman, ito hindi, baka sabihin nyo, si Che Guevara puro sang-ayon sa mga comment. Ito pang isa. O. Alam mo ba bro, ang gumawa talaga ng Abu Ghasia at USA at sila din ang lumikha ng ISIS. Kaya magulo ang mundo natin ngayon. Isa pa yan. Oh, nasa documentary ng ano bang article to? Nakalimutan ko yun. Andun yan nandun yan nakasulat documentary of the National Geography ni Joto. Gago! Joke lang. Di ba sana yan sa isang sikat na na documentary, nakalimutan ko lang nakalimutan ko lang eh. Sabi ko naman sa inyo, ayan yung susunod, pag na-upgrade na natin tong mas mapapabilis, may explain ko sa inyo na maayos. Pasensya na kayo ngayon ha. Okay, play na natin to. Ano yung reason naman kung bakit pula? Kulay pula kasi yung nilagay na kulay ng Publicus Asia doon sa grado ni speaker. Baka mayroon lang kasi ano ba yan? Baka sabihin na red tagging yan. Kasi kasi ma'am, siyempre sa paaralan, pag pula, di ba? Visit ka rin Admar no? Admar! Loko-loko ka din no? Si Admar parang si parang si Banat Bay Dumali. Pasimple pero tagus eh. Red tagging ba yan? Buisit ka? Bakit makulay pula? Oo nga no? Buisit to si Admar eh. May pa-segue din. Okay, play natin. Pag sinulat ng Ay, guro hindi mo, lang kabahan kasi kakabay ka sa school. Pag uwi mo, kakabahan ka. Pero ito ma'am, red tagging yata ito ma'am. Ano po yung reason kung bakit bagsak yung tiwala ng taong bayan dito po sa ika-4 yata na pinakamatas na posisyon sa bansa? Ito, hindi ko pa ito napapanood pero baka sakaling tumama po tayo. No? Sasagutin ko na agad yung tanong ni Admar. Ito kasi, una kasi, ang mga Pilipino, lalo't usapang ayuda, mabilis talaga yan eh. Mabilis kung sa mabilis yan, pero hindi mo yung matatapatan ng payo ayuda lang. Ang mga Pilipino,
Porket palagi ka nagbibigay ng ayuda, porket lagi ka nagbibigay ng ganito, tapos nakabalandra pa yung mukha mo, nakabalandra yung pangalan mo. Hindi sapat na dahilan 'yun para makuha mo ang buong tiwala ng tao. Hindi sapat na dahilan 'yun dahil ang mga Pilipino halimbawa Duterte ako, Marcos yung namimigay ng ayuda, tatanggapin at tatanggapin ko yan. Alam niyo kung bakit? Ayuda ang usapan ha. Ayuda. Okay, thank you sa kape natin para hindi tayo antukin. Ayuda ang usapan. Kahit naman sinong Pilipino, kahit maka Duterte yan, pag usapang ayuda at alam nilang makakatulong sa kanila, tatanggapin nila yun. Ayuda yun eh. No? Hindi ako, baka mamaya sabihin nyo nilalaglag ko yung ibang mga supporters ng Duterte, pero yun po yung totoo. Ngayon, yun na nga, nandun na tayo sa point na nagmimigay ng ayuda, ito ganyan. Pero ang tanong, nakuha mo ba yung buong tiwala ng sambayan ng Pilipino ng dahil sa ayuda? Kasi kadalasan, may mga Pilipino na iniisip nila na, alam mo yun, parang binibili tayo na, ay kaya nagbigay ito ng ayuda kasi tatakbo to at nakikita naman natin sa mga balibalita na ito nga yung tatakbong presidente sa susunod na eleksyon sa 2028, kaya todo pamigay na naman to. So kadalasan, naiisip na ng mga Pilipino yan. No? Kasi kung talagang mga Pilipino buwabase lang sa pamigay-migay ng ayuda at bida-bida, at pagiging bida-bida mo sa lahat ng bagay na nangyayari dito sa Pilipinas, kung doon sila buwabase, di sana napakataas na ng ratings mo. Kaso hindi naman ganun yung mga ibang Pilipino eh. Hindi naman ganun sila eh. O may mga iilan na mga nauuto. Ma'am Lorna Ching, shoutout po. May mga ilan na mga nauuto, pero kadalasan dyan hindi mo talaga mauuto. Tsaka hindi na talaga buwabase ang mga Pilipino sa mga ayuda na yan. No, kasi isipin mo, ang ayuda, pag binigyan ka, halimbawa, 5 kilong bigas, 2 noodles, 2 sardinas, kape, gatas, asukal, 3 araw, 2 araw, wala na yun. Tapos yung plastic na may mukha pa ni Tamba, minsan ginagawa pang basurahan. Makakalimutan na nila agad yun. O baka may magtanong, Joy, bakit mo nasasabing ganun? Walang iya ako. Kung ako nga na pangkaraniwang tao, namimigay din ako ng ayuda eh. Yung binibigyan ko pa ng ayuda, minsan nagre-reklamo pa. Kaya alam ko yan eh. O baka sabihin mo, sa ebidensya mo, Joy, yun dyan sa video. Pag-click mo ng channel ko, bubungad agad sa'yo dyan. Minsan pag binigyan ko na ng 5 kilo, buwabalik pa yung bayaw ko dun sa kabilang baryo hindi walang bigas. Samantalang yung pinamimigay kong bigas sakto lang sa 100 na tao, 100 na pamilya, bilang na bilang. Kaya alam ko yan yung ganyang ugali ng mga Pilipino pag nabibigyan ng ayuda. Ngayon, mabait ka, bukas hindi na. Hindi ko naman nilalahat Hindi ko naman nilalahat. May mga ganyan. Kaya yung about dun, kasi pinagmamalaki ng iba, lalo na yung mga dugyot supporters ng mga nitamba dyan, na napakabait daw kasi tumutulong, ganyan. Hindi mo kayo nagtataka na, hindi nyo ba naisip na, kaya sa tinagal-tagal na kilala na natin ang pangalan na Nitamba, bakit ngayon niya palang yung ginagawa? Na alam naman natin mapera yung mga yan. Hindi ba kayo napaisip? Ba't ngayon niya lang kaya ito ginagawa? Samantalang dati pang mayaman to. May pera to. Bakit ngayon niya lang to ginagawa? So ibig sabihin, may dahilan kung bakit niya ginagawa. So ano yung dahilan na yon? Ayun na nga yung pagtakbo bilang presidente sa 2028. Diba napakasama? Kasi binibili niya kayo ng paunti-unti, idinadaan niya kayo sa ayuda. Idinadaan niya kayo sa ayuda. Sana napaka low class naman natin yan. Dadaanin tayo sa 5 kilong bigas para lang makuha yung tiwala at boto natin.
Di ba nakakaano naman nun? Parang nakakapanglo. Parang ang mga Pilipino, alam kong kilala sa mga pagiging high class niyan. Eh sa ginagawa ng ibang mga Pilipino, porket nabigyan ka lang ng ayuda, akala mo talagang ginujus-jus na nila. Oo, kasi yan, bakit naging pula? Tinanong ko nga yan sa staff ko eh. Bakit ba pinagmakan mo to? Ragtaging yan. Pinag-iinitan. Oo. Essentially, yan si in-explain nila, it's below 20%. Mm. So, it is one of the top positions na lumalabas below 20%, 18 kaya siya eh. mas doble ang pula. Oo, 18 eh. Ano yung naka-apekto Oo, sa tapos- kanya, ma'am? Bakit kaya umabot sa pula yung kanyang grado? Clearly, si Speaker nasa political mode. 24/7, kung pwede nga 24/8, magpa 24/8. It's all political for him. Sipag. So whether ginagawa yung Visit. pagtulong, nakikita ng tao na yung pagtulong, tatanggapin namin yan, pero politika yan. Oh, di ba? Tugma yung sinabi ko. Ito hindi pa ako nagsisinungaling. Hindi ko pa po ito pinanood. De, promise, hindi ko to pinanood. Hindi ko pinanood tong video na to. Ngayon pa lang. O, di ba? Tugman-tugma dun sa sinabi ko. Tugman-tugma dun sa sinabi ko, di ba? Hindi ko to pinanood, ha? Promise ho yan. O, hindi ako nagsisinungaling. Hindi ko to pinanood. Pero bakit tumugma dun sa sinabi ko? Kasi, alam ko naman na kaya naman talaga ginagawa ni Romualdez yan, ni Tamba. Kasi nga, dahil sa politika. Eh bakit noon hindi niya yan ginawa? Bakit ngayon lang? Natatandaan nyo, baka ito yung nakakalimutan nyo. Nung panahon ni Noynoy, isa si Tamba sa mga kalaban niya, ha? Sino nakakaalala dito? Nakakalimutan nyo kasi na isa si Tamba sa mga kalaban na tumakbo ni Noynoy Aquino nung mga panahon niyan. Panahon ng eleksyon na yun. Hindi ko matandaan kung anong year yun. Pero alam ko kasama si Tamba tumakbo na yan dati. At alam nyo kung ano yung mga pinanghabla sa tao, ayuda. Ayuda. So ngayon dadaanin na naman tayo sa ayuda. Dadaanin naman tayo sa ayuda with the West Philippine Sea, with the mga vloggers para siraan ng mga Duterte. Sa tingin mo, Tamba, mauuto mo pa kami? Eh dati mo pang taktika yun. Biro mo ba namang gawin mo ang press conference halos everyday sa House of Representatives? Ngayon lang yan nangyari sa buong kasaysayan ng House of Representatives. Hindi ko alam kung pinapakilala niya ang mga kinatawan, kung sana pinakikilala niya, sana magbigay sila ng backgrounder para kilala ng mga tao kung sino yon. Pero parang binibigyan na ng linya eh. Itong linya mo itong araw na ito ang sasabihin Shoutout mo. po kay from Japan. Nakakalungkot dahil Walang mas pangalan. matagal pa yung press conference. Isa sa session, kung titingnan niyo yung session, usually open and close, konting debate, wala nang ang debate, botohan. Hindi nga, siguro talagang ang nangyari kasi dyan, nangakala ni Tamba, porket na siya yung House Speaker. Tama ba? House Speaker ba? Oo. Sige, yun na nga, kahit ano yun. Eh, akala niya siguro, mas iaangat niya yung sarili niya, tapos dadaanin niya pa sa mga ayuda. Pero kung naging maayos lang sana yung pakikitungo nila Tamba at ni Kuting sa mga Duterte, hindi naman sa totosin may pag-asa pa silang manalo. Kaso ang nangyaring strategy kasi nila masyado nilang inagahan. Masyado nilang inagahan hanggang sa tayo naman na hindi naman tayo mga uto-uto, mga tanga-tanga na hindi natin mahalata na lahat ng ginagawa nila sa mga Duterte ay pamumulitika. Ay wala na, immune na yung mga tao dyan. Matagal na naming alam yan eh. So, sa tingin ko nakita ng tao clearly kung anong nangyayari at nakikita ng tao na hindi ito para sa ikabubuti ng kanilang pamumuhay. May singit ko lang ito, ma'am, Tama. kasi nabanggit nyo, maagang namulitika.
ibig ba sabihin ang mga Pilipino na ay gising na at ayaw na sa mga politiko, which common naman talaga na politiko is mamulitika talaga, pero politiko na maaga pa lang namumulit. Eto, tandaan nyo yan. Lahat po ng mga nakikita nyo sa media, sa social media, yung mga maiingay yung bunganga ng mga politiko, ayun yung mga ayun yung may mga katulad niya nila Trillanes, ni Anlivirus, yung mga Makabayan Block na yan, yung Akbayan na yan. No, hindi ko pala na-play kanina, no, yung Akbayan vlog, Akbayan, tinawag na traitor si BP Sara. No. Alam nyo, yung mga taktika na yan, kapag kaya nag-iingay yan ngayon, kaya kagaya na sinabi natin kay Anlivirus, di ba? Oh, ang tagal-tagal na nung kaso ni Pastor, bakit nung nakaraang taon hindi nila inungkat yan? Bakit ngayon? Kasi nga ngayon is last term, tapos nagpapa-impress sa mga tao para nga naman na makatakbo sa susunod na ano. Siguro baka dahil dun sa Anlivirus. Ano bang pwede natin tawag sa kanya? Reconnecting ako pag yun ang binabanggit ko eh. Oo, parang yun ang dahilan kung bakit ako nagre-reconnecting eh. Oh, yan, si Horny na lang, si Horny. Naisipin nyo itong maigi. Diba? Pwede naman kasi pwede naman bakit noon pa? Ba't hindi na pag-usapan yan? Tapos ito pa pala yung sinasabi ko kanina na double purpose. Una, ba't ko sinabing double purpose? Una, baka lang naman baka. Or di umano baka lang naman na mangyari to. Hindi kaya dahil sa patong sa ulo ni Pastor Apollo Kibuloy na 110 million or $2 million kaya din siya tinatrabaho ngayon? Dahil napakalaking pera nito para gamitin sa pamumulitika. Malaking to. Mga kaibigan, malaking tulong to sa mga politiko. Yung 110 million na yan nakapatong sa ulo ni Pastor Apollo Kibuloy. Napakalaking pera niyan, napakalaking tulong yan kapag tatakbo ka. Diba? Alam niyo, sobra ako nagtataka dito sa internet ko na to. Sobrang lakas ng internet ko, pero bakit naglalag? 400 Mbps yan, tapos naglalag. Yan ba ay isa rin pwede nating ma-equate, ma'am, doon po sa resulta ng survey po ninyo? Oo, tama, Admar, no? Napakaaga ng pasok ng politika. August 23, 2023 pa lang, namulitika na eh. Again, sinasabi, si speaker lang yan. I doubt very much na i-allow ito na walang pagkakaalam Konti bebe. ng ating Pangulo. Yung pamumulitika kasi niya, very divisive. Hindi ine-expect kaagad na ganun kaaga sa simula ng isang termino. Usually kasi ang consolidation across party. Ito ang consolidation, biniak mo yung unit team. Nakakalungkot. Ito, totoo yung sinasabi ni Mama na si Tamba, biniak niya talaga yung unit team. Totoo naman siya na, kung hindi naman dahil sa kanya, hindi rin naman magkakagulo-gulo sa totoo lang. Biniyak niya talaga. Pero minsan ang nakikita ko nga dito, hindi lang din si Tamba kundi pati yung best friend ni Maharlika. Kilala niyo ba yung best friend ni Maharlika? Si Mag. Kasi din niya sa mga sumira sa unity team no? Yung dalawang yan. Kaya yun. Ano ba masasabi natin dito? Tsaka ito na lang sana. Alam mo kung ang ginawa ng strategy ni Tamba, kung hindi sana siya kung hindi sana siya nagpahalata, no? So, kaso, ang nagpahalata kasi, masyadong nagpahalata si Tamba masyadong nagpahalata si Tamba
masyadong nagpaalata si Tamba sa mga Pilipino na na kinakalaban or pinupolitika niya na mga Duterte. Hanggang ngayon napakakapal pa rin ng mga mukha ng mga vloggers ng Tansudugyot vloggers na tayo daw kaya daw nanalo si BP Sara dahil daw kay Marcos. So ibig sabihin, kaya nanalo si Tatay Digong dahil kay Marcos, ganun ba? Puta na. Isipin nyo maigi to kung totoo man yung pinagsasabi ng mga dugyot na yan. Unang-una, si Tatay Digong is galing mayor na biglang naging presidente. Or nanalo bilang presidente. Diba? Na wala man lang siyang kinakapitan, wala man lang siyang, wala ngang halos sumuporta sa kanya. Una-una, hindi naman siya sinuportahan ni Noynoy nun. Sinuportahan ba siya ni Noynoy nun? Hindi. Kasi dilawan yun, di ba? Oh. So, paano siya susuportahan ni Noynoy? So, ibig sabihin, sariling sikap at talagang mga Pilipino ang naghalal kay Tatay Digong sa mga Duterte. O ngayon, mabalik tayo doon kay BP Sara at kay Marcos. Na sinasabi nila na bakit kaya lang daw nanalo si BP Sara kasi dahil kay Marcos. Isang malaking kalokohan yun. Isang malaking kalokohan yun. Dahil ito lang ang pinakatanong. Ulitin ko. Si Tatay Digong nanalo sa sariling sikap niya at talagang pinush siya or ginusto siya ng sambayan ng Pilipino. Kaya siya nanalo bilang presidente. Ito yung pinakatanong dyan. Bakit nung tumakbo si Bongbong Marcos, nung nagsusulo pa siya, wala pang Duterte nun, bakit hindi siya nanalo? Partida, vice president pa lang yun. Kung talagang totoo ang sinasabi ng mga dugyot vlogger na etong si BP Sara ay nanalo dahil kay Marcos, bakit nung panahon ni Marcos na nagsusulo siya, bakit hindi niya naipanalo? Bakit si Tatay Digong na nagsosolo si Tatay Digong at wala nang sumuporta na mga kilalang politiko noon na from mayor to president? Bakit siya nanalo? Kasi nga dahil sa mga tao at ginusto talaga siya ng tao. So ibig sabihin si BP Sara kaya siya nanalo hindi dahil kay Marcos. Kundi dahil kay Tatay Digong, hindi kay Marcos. Dinaya ko Speaking of dinaya, bago kay Marcos, dun muna tayo kay Tatay Digong kasi narinig ko rin yan na dinaya daw ni Tatay Digong yung eleksyon nung umupo siya bilang presidente. Sandamakmak ba naman kayong tanga? Nung panahon na yung mga dilawan ng nasa gobyerno. Pangalawa, isang dakilang mayor lang. Hindi ko naman po minamalit yung mga mayor pero isang dakilang mayor lang, si Tatay Digong, paano niya imamanipula ang Kongreso kung isa lang siyang mayor? Unang-una, kung sayaman man, hindi naman ganun kayaman ng Duterte. Pangalawa, nung mga panahon na yon, talagang mga higante ang mga kalaban niya. Biruin mo Marojas, Binay, Grace po, sino pa ba? Yun nga, yung na yun, yung tatlong yun. 'Di ba ang lalaking mga nun? So tutusin ang pagitan nun, Gulayat versus 7-footer versus 5'6". Amerikano versus Pilipino ang pagitan nun. Yung height 'di ba? Ang lalaking mga tao, samantalang si Tatay Digong is mayor lang. Tapos ipapamukha nyo sa amin ng mga dugyot, mga tansudugyot vlogger na mas na kaya nanalo si BP Sara dahil kay Marcos. Kalokohan yun. Bakit nung solo si Marcos di niya na ipanalo sarili niya? Bakit si Tatay Digong nung solo siya na ipanalo niya yung sarili niya? Na ipanalo niya yung kanyang pagtakbo ng bilang presidente. So doon, sa madaling salita, is si Marcos talaga kaya nanalo dahil sa mga Duterte. Ayun yung pinakatotoo doon. Pero si Marcos nanalo, si BP Sara nanalo kay Marcos, posible. Impossible.
No, kaya kayo, yung mga tanso vlogger dyan, huwag na kayo masyado managinip, ha? Masyado kayo nananaginip. Gising-gising. Huwag kayo magkapuro kape. Minsan, samahan nyo ako mag-group trip. Ha? Minsan, samahan nyo ako mag-group trip. Paano yung mga utak nyo ma-refresh. Hindi kayo masyadong depressed. Minsan makakasalubong pa natin yung attorney dun sa taas. Minsan nakakasalubong ko yun. Minsan sabi nga sa, "Hey, musta na yung boss mo, si Banat Bay?" Okay naman ngayon. Petiks-petiks sa buhay. Sarap buhay. Sabi ko sa akin. Sa kanilang relasyon, ang Pilipinas Manahimik ka muna. Ingay din eh. Kaya minsan yung mga tansudugyot vlogger, sama-sama kayo sa akin, daling ko kayo sa rope trip. Pas mga 100 feet, ilaglag ko na kayo. Gago! US, nakikipag-usap sa China. Pinas, nakikipag-away. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Na itong US at China is ginagawa nila ng solusyon yung mga hindi nila pagkakaunawaan. Tapos tayong Pilipinas, inaaway natin ng China. Gustong-gusto natin magkagera. Hindi pala tayo, yung mga dugyot supporters lang ng Marcos. Nitamba. Play natin to. ang Amerika palaging nakikipag-usap sa China para plantsahin ang gusot sa kanilang relasyon. Ang Pilipinas tumigil na makipag-usap sa China sa paniniwala na si Big Brother America will come to our rescue. Salamat Pwede po, ba Ma'am naman Peli. Naguguluhin ng Amerika ang kanilang relasyon sa China na pinaplansya nila dahil lamang sa Pilipinas? Na hindi naman nila paniniwalaan yung ating titulo sa mga pinag-aagawang teritoryo dyan? Posible yun. Posibleng paniwalaan ng Amerika yun. Ang Amerika isa yan sa pinakatusong bansa sa mundo. Tandaan nyo yan. Tapos ito pa, dito ako nagtataka. Yang West Philippines na yan or ano yan? Anong pangalan dati yan? Anong pangalan dati? Nakalimutan ko. Alam nyo, tutusin, kasi wala pa naman tayong dokumento or wala pa tayong sapat na basihan na sa atin talaga yan or sa Pilipinas na yan, West Philippines na yan. No. Kasi unang-una, hindi lang po South China Sea, okay, South China Sea. Hindi lang po Pilipinas at China ang nakikita kong, ang pagkakaalam kong pwedeng magmay-ari or pwedeng mag-agawan dyan sa South China Sea na yan. Kasi nandiyan ng Vietnam, nandiyan ng yung mga Asia. Diba? Ang dami niyan na pwedeng angkinin din yan. Kaya nagtataka ako na bakit galit na galit yung iba sa China. Samantalang halos lahat naman pwedeng yan. Lahat yan pwedeng agawin yan. Pwede agawin ng China, pwedeng angkinin ng Vietnam, ng China, pwedeng angkinin ng kung ano pa yung mga bansa sa malapit diyan sa na nandito sa katabi ng Pilipinas, 'di ba? Kaya tataka ako minsan ko, Bupols. Siyempre hindi. Kaya nga sinasabi ko, gising yung mga gumagawa ng desisyon. Siguraduhin natin tama pag-iisip at hindi nasa impluwensya ng pulburon. Ako po. Ito na naman si Harry Roque. Ano naman ang take nila, attorney, doon sa mga paksa sa event doon, lalo na yung transparency at lalo na yung pinagdiinan mo na health state or mind state ng presidente? Well, yung mga kakumbayan na nakausap ko nababahala na talaga. Kasi intindihin natin ang Negros, talaga namang bumoto talaga yan kay BBM, bumoto talaga yan kay Duterte, pero ang kasaysayan talaga nila, dilaw sila. Yung mga dating kongresista dyan talaga mga dilaw, no? Mga si dilawan Congressman Romero, Congressman Arnaiz, at saka yung Minyong Teves, no?
Pero bagamat sila ay totoong dilaw, tinanggap nila with open arms si Presidente Duterte kasi nga Bisaya speaking. Ang Negros Oriental, bagamat siya ay kabahagi ng isla ng Negros, Bisaya ang salita dyan, hindi Ilonggo. Sila ay mga Bisaya, di ba, no, partner, no? So they Halo na, halo. Cebu than they do with Bacolod, no? Halo na yan, kaya halo. mga tao doon naaabala dito sa usapin na gumagamit ka ng pulburo ng presidente kasi walang imik, walang sagot ang presidente. The closest sa sinagot niya is, I will not dignify that with a reply. Mamechi Pero siya. kasi tatlong dokumento na Carmelo. inilabas ni Maharlika at Carmelo na nagtatanong siya. ang bayan, teka muna. Bakit despite these documents, he will not dignify it with a response pa rin? Kinakailangan na, oo o hindi. May pang-apat pala, partners, na nabas na issue itong si Maharlika. Ang issue nito ay yung bilis ng drug test na kinuha ni PBBM noong 2021. Proseso. Oo. Ito lang may singit ko lang kasi nung nakaraan pinaliwanag ko na to. So, eto may konting paliwanag ako about Maharlika at Banat Bay. Kasi napapansin ko lalo't sa live ni Maharlika na nakasupport din naman ako dun. Oo. Papansin ko may mga may mga comment dun na, "Oy, Maharlika, si Banat Bay parang walang tiwala sa'yo." Yan no. Sabi ko, ba't kaya ganito tong mga to? Pero hindi ko naman sure kung mga mga 100% na legit supporters ng Duterte. No. Sabi ko, ba't kaya mga ganito tong mga to? Pinag-aaway-away na naman nila yung dalawa. Oh. Totoo alam nyo, sa mga supporters ni Maharlika, solid supporters ni Maharlika, napakaganda nung ginagawa ni Banat Bay na pinupush niya si Maharlika na ilabas yung pulburon video at yung mga kung ano-ano pang ebidensya na yan. Dapat nga kayo dun, matuwa pa kayo sa kanya. Oo, dahil pinupush niya yung tao, parang tinitrigger niya na, "Uy, ilabas mo na yan para ano." Yun yung hindi iniisip ni Hindi iniisip ng mga solid fans ni Maharlika. Hindi naman po ako against kay Maharlika. Nakikita nyo naman, nanonood tayo dun, di ba? Oh, pero sana wag nyo nang paggawa. Tsaka wag nyo ikukumpara. Ito, ulit-ulit kong sinasabi. Wag nyo ipagkukumpara si Maharlika at Banat Bay. Unang-una, no, si Maharlika, kasi may nabasa na naman ako comment. Bakit si Maharlika napakatapang pero babae? Nilalabas niya yung mga nalalaman niya about kay ganito ganyan. Tapos itong si Banat Bay daw, parang bakla daw. Parang parang natatakot daw na ilabas yung mga nalalaman niya. O ganito kasi yan. Unang-una nga, sinasabi ko sa inyo, si Maharlika nasa ibang bansa. 'Di ba? Nasa ibang bansa si Maharlika. Siya doon, hindi siya natatakot. Hindi katulad ni Banat Bay. Hindi ko naman sinasabihan takot si Banat Bay, pero kailangan din namin mag-ingat para sa sarili namin. Nasa Pilipinas lang kami, napakadali namin Alam mo yun? Alam niyo ba yan? Napakadali lang namin ganun. Minsan isip-isip din O ngayon, eto tanong ko. Kung halimbawang si Maharlika nasa Pilipinas, sa tingin nyo gagawin niya? Diba hindi? Hindi niya gagawin yan. Hindi tanga si Maharlika para isubo niya sa bunganga ng buhaya yung mismong buhay niya. Siyempre, nagagawa niya yan kasi nga wala siya dito sa Pilipinas. Nasa Amerika siya. So doon, sabihin, pwede naman siya ipadampot doon. Ibig sabihin, anong sinasabi niyo pwede? Mali. Sinasabi ng iba na, hindi padampot si Maharlika sa Amerika. Ba't alam ba ng kung nasan lugar si Maharlika? Di ba hindi rin? Kaya wag nyo sana dapat pagkumparahin. No? Dapat sumuporta na lang kayo sa mga vlogger na alam nyo naman pinagtatanggol ang mga Duterte. Hindi yung porket nakita nyong pinupush, mas okay nga yun Ako para sa akin, pabor ako dun sa ginagawa ni Banat Bay na pinupush niya si Maharlika na na para ilabas yung video na yun. Dapat nga mas pabor kayo dun kay Banat Bay kasi pinupush niya, tinitrigger niya Talagang tinutulak niya si Maharlika. Labas mo na yan para matapos na. Kaso yung iba kasi
Tsaka wag niyo una-una, nasa Pilipinas kami. Nasa Pilipinas kami, napakadali lang namin ni... Alam niyo ba yan yung... Pag may nasabi kami rito ng tagilid, madali lang kami Buti sana kung alas 3 ng madaling araw ako ganon, makakalipad agad ako. Diba? Pag nalaman ko, nandyan na sila. Oh. Yung langis. Oh. Banyos. Buong katawan, sabay lipad, diba? Basic. Daling ko na agad yung kalahating katawan ko. Oh, wala na akong problema. Ang problema ko, yung mga kapatid ko, di mag-transform lang ako ng wolf. Para ubusin ko yung mga Buti sana kung ganon, di ba? May gumana yung pagiging aswang ko. O, di ba? Ganun lang yun napakadali lang. Hindi, yung about doon kay Mocha, kay Banat Bay, Maharlika issue, hindi ko pag-uusapan yun, no? Pasensya na ako kayo. Ang nililinaw ko dito is wag pagkumparahin si Banat Bay at si Maharlika. Dahil kung usapang safety, mas safety si Maharlika kaysa kay Banat Bay. Wag na lang natin pag-awayin, suportahan na lang natin bawat Duterte vloggers. Yun naman yun, kaya nga tayo nandito para sa mga Duterte, tas yung mga vlogger pinag-aaway-aaway nyo. Wag dapat ganun. Pag nabuisit ako sa inyo, punta ko kayo dyan alas 3 ng madaling araw sa inyo. Magulat kayo, kakakalabitin ko na lang kayo, nasa bintana nyo ako. The whole process lasted only for 2 minutes. Tapos pinakita niya yung mga drug test ni Inday Sara na parang 6 na oras, yung isang drug test pa ata si Tobitianco, linggo ang lumipas bago lumabas yung resulta. Pero itong KPBBM abay instant. So nagtatanong talaga siya kung talaga bang nagkaroon ng puspusan na drug test nung 20... Alam nyo, doon din ako nagtataka Unang-una, tiga-Ususan, Tagig po ako. Na kung saan, doon po isinagawa yung drug test ni Kuting. So, yung ko na lang din magsalita doon about doon. Kasi nga baka Pero nagtataka ko, sabi ko, ba't ganun? Parang 2 minutes lang ata yung pagitan tapos agad. Ang bilis naman. It's so fast. Diba? It's so fast. Kaya ko rin dito si Maharlika na kahit naman din sino mga vlogger na nag-reaction about dun sa drug test na yan, ay ang pinuntirya, yung yung mismong date, yung oras kung sobrang bilis Oo. So, ibig sabihin, porket presidente ka, porket kilala kang tao, ay kapag ganun, aasikasuhin ka pala talaga agad. Pero pag pangkaraniwang ka lang tao, mapaabot din sa mga drug test na yan is papatagalin pa ng ilang araw or ilang oras bago mo makuha yung resulta. Kasi nga, hindi ka naman importante, hindi ka naman kilalang tao Ganun po ba yun? Diba? Pagdating kay PBBM, no? Dahil nakapagtataka nga naman, no? Tapos yung mga blood test yung mga test na pinakita ni Maharlika, marami mga resulta. Pero dito kay PBBM, one-liner lamang. So sabi niya, bakit ganon? No? Kung talagang honest to goodness drug testing yan. So lahat naman po yan, hindi natin sinasabi na conclusive proof na nagpupulburon nga ang presidente. Pero lahat po yan ay dumadagdag dun sa pagduda ng marami na baka merong hindi inaamin ang ating presidente ngayon. Kaya ako ang aking advice dyan bilang isang sumuporta rin kay presidente ng eleksyon, just be honest with the people. Kasi nga taong bayan naman, kung hindi ka na talaga gumagamit ngayon, mapagpatawad naman ng mga Pilipino at naintindihan nila na ang droga ay pwedeng magbago ng buhay. Pero sa panahon talaga na mga importanteng desisyon ng presidente, nakasalalay ang buhay na ating kasundaluhan at ating mga kababayan, kung tayo makipaggera sa isang gera na hindi natin mabawagian, abay kinakailangan ng assurance ng taong bayan na tama yung proseso ng pag-iisip at hindi nasa impluensya ng pulburon. Alam mo naman, attorney, isang utos lang ng presidente. Ganahin nyo yung isang bansa dyan, banatan nyo na.
Nako Well, po. ayun. Ang ibig sabihin doon, mamamatay kasunduluhan natin dahil di naman tayo mananalo. Nagkaroon na naman ng girian. Naman na sinasabi ko sa inyo, no? Sabi ni Albert Einstein, insanity is defined as repeating the same thing over and over again, expecting different results. Even in physics, hindi pwede mangyari yun eh. Over and Kaya over maintindihan again. Kung bakit paulit-ulit natin, Parang ginagawa, kanta alam lang naman yun, natin ang resulta. At partners, nakita naman natin doon sa napakahabang telephone conversation ni Biden at ni President Xi Yan na. matapos ang kanilang summit noong Nobyembre sa San Francisco, bahagya lang nabanggit Yan na. ang South China Sea. Hindi pa ginamit ng Amerika ang West Philippine Sea. Ang ginamit nila ay South China Sea. At ang sinabi doon sa press release ng White House mismo, ang pinag-usapan lang nila ay rule of law. Ayan, may nag-comment. Basahin natin. Ikwento nyo kay Percy Lapid, mga katangahan nyo. Sundan nyo na siya. Okay. Ito sasagutin na yun. Ito mo gusto para mapagbigyan. No? Kasi kanina pa nagpapapansin to. Para daw masundan si Percy Lapid. Ito sagot ko sa iyo dyan na Mang Kepweng. Mang Kepweng ang pangalan niya. Mang Kepweng. Kung mamamatay ka ngayon, bukas, ba't hindi pa ngayon? Ang layo sa topic, no? Kahit yung unang topic ko kanina, malayo eh. Bilib na bilib nga ako sa mga vlogger nyo. Alam nyo kung bakit? Sana vlogger nyo, matagal nang patay si Percy Lapid, kino-content pa rin. Matagal nang patay si Soriano, kino-content pa rin. Kasi nga, mga bobo, alam nyo kung bakit ko nasabi na mga bobo, mga vlogger nyo, Mang Kepweng. Kasi, ultimong patay, ginagamit nila para makakuha sila ng idea na pangbanat kay Pastor Apollo Kibuloy at sa Duterte kasi wala nga laman mga utak nila. Nakakapanglumo lang kasi matagal na hong namamahinga yung mga yun at mga patay na nga. Tapos kayo naman na mga tanso kino-content nyo at pilit nyong ikinokonekta kay Pastor Apollo Kibuloy. Mang Kepweng. So kung gusto mong sumunod, total, binibigyan mo ko ng suggestion na sumunod na ako kay Percy Lapid, bakit ayaw mo muna i-try? Tapos pag na-try mo na, balik ka dito, kwento mo sa akin. I-try mo muna. Pag na-try mo at okay naman, balik ka. Tapos kwento mo sa akin. Kung makakabalik ka pa. Okay, back to topic na tayo. Alam mo yung mga ganyan, basic lang sa akin eh. Number 2, freedom of navigation in the South China Sea. Ibig sabihin, bagamat ito'y agawan sa titulo, ay hindi po naghihimasok ang Amerika pagdating sa agawan ng titulo. At yan po yung consistent stand nila na they do not get involved in conflicting claims to territory. Basta hindi magkakaroon ng aberya sa paglalayag ng mga barko na nagdadala ng langis at iba pang petroleum produkto galing Middle East papunta ng Amerika, walang pakialam ang Estados Unidos. Yan nga, ito na nga yung pinakasampal sa mga Pilipino no gusto ng gera. Paniwalang paniwala sa Amerika. So dito nasampal sila ng katotohanan na mas biruin mo ang tawag sa West Philippine Sea ng Amerika ay ano ulit sinabi kanina? China Sea. So, 'di ba? South China Sea ang tawag ng mga Amerikano diyan. So ibig sabihin, ginagawa lang pala tayong ututo ng gobyerno. Kasi isipin nyo maigi lagi nilang sinasabi nakakampihan tayo ng mga Amerikano kapag nagkagera nang dahil dyan sa West Philippine Sea na yan. Tapos, kakampihan daw tayo ng mga Amerikano. Pero yung mismong mga Amerikano, hindi nire-respeto ang Pilipinas. Biruin mo, akala ko ba mag-best friend ng ang Amerika at Pilipinas? Bakit ultimong pangalan na nga lang nung pinaglalaban di umano ng gobyerno natin
hindi nila nire-respeto. Di ba? Bakit hindi nila nire-respeto yun? Biro mo, tawagin ng Amerikano na South China Sea, na pwede naman nila, kung talagang may respeto sila sa Pilipinas, tawagin nila ng West Philippine Sea yan. So, ibig sabihin, yung sinasabi nyong kakampi natin, ibig sabihin, ultimo pala sila ay hindi nila tinuturing na sa ating yung West Philippine Sea na yan. O, di ba? Doon pa lang eh. Alam nyo kasi minsan sa mga salita, doon nyo palang mahuhuli. Kasi, alam nyo, sa totoo lang, ang Amerika ay napakasipsip ng bansa na yan. Sorry po sorry. Pero yung totoo, paano ko ba nasabi na sipsip? Una-una, hindi lang sipsip, balik harap pa yan. 'Di ba? Isipin nyo, kapag sinabi ng Amerikano at kausap niya ang China, kapag sinabing West Philippine Sea, 'di ba manggagalit yung China? Nakausap niya. Siyempre, ma-open yung Chinese. Oh, ba't mo tinatawag na West Philippine Sea yun? South China Sea dapat. So, hindi ginawa ng Amerika yun dahil yung Amerika ay may gustong kunin or gustong pakinabangan sa China. May ano sila, may tag dito. Wait lang na ano bang tawag sa ganito? May kailangan sila sa China. So kapag sinabi nilang West Philippine Sea, ma-open yung China, mawawala yung ano nila. Mawawala yung trade alliance nila, di ba? Mawawala yung pinag-usapan nila kung halimbawang may trade alliance yun, kung may mga kasunduan ng China at Amerika. Kasi doon pa lang sa sinabi ng Amerika, na-open na sila eh. Pero mo tawagin ng Amerika na West Philippine Sea, di na-open yung Chinese, kausap niya. Tapos, dahil nga mas malaking interest or malaking pakinabang ang China kaysa sa Pilipinas, kaya mas kinampihan nila ang China. Kaya mas tinawag nilang South China Sea ang West Philippine Sea. So sa madaling salita, mas lamang sa Amerikano ang China kaysa sa Pilipinas. So ibig sabihin, mas nakikita ng mga Amerikano na mas malaking pakinabang ng China kaysa sa Pilipinas. Tapos ngayon sasabihin nyo na proud kayo, nakakampihan tayo ng mga Amerikano. Magkakampihan tayo ng kakampihan tayo ng mga puti. So doon pa lang sa pagsabi ng Amerikano na South China Sea, doon pa lang nilaglag na tayo. Kasi sabi ko sa inyo. Puro kayo komento agad eh. Benta Pilipinas, traidor ng Pilipinas. Traidor, gitu ganyan. Puro na lang ganun eh. So, ngayon, supalpal kayo ng mabilisan, no? Biruin mo dun pa lang, hindi na tayo nirespeto. Tinawag na South China Sea yung West Philippine Sea. Doon pa lang nakikitaan mo na pangbabastos ng Amerika sa Pilipinas eh. Kaya lang naman yung oo ng oo sa atin kasi baka nga may ino-offer yung eh. Sabi ni Mang Kepoy, ang kitid ng utak mo, di wow. Mas makitid utak mo. Hindi naman namin napag-uusapan si Percy Lapid dito sa live ko pero siningit mo si Percy Lapid. Kasi yun yung pinagkakakitaan ng mga idol mo. Ay, hindi para mga ganyan salita, parang silibag yan. Yung vlogger na puro libag ang mukha. Gago! Pero yun na yan. Katayin nyo na yan dyan. Hindi natin kailangan yan dito.